Lumabas yung mga video, naglabas yung iba-ibang station ng video from the body cams and from the video na nakuha ng mga media na kasama ng NBI doon sa GSIS na siya nasa fifth floor habang nagpuputukan. Wala siyang hawak na baril, best ang hawak niya, tsaka radyo. Hindi nagpaputok ng baril ang NBI driver. Ito ang paninindigan ni National Bureau of Investigation Director, Attorney Melvin Matibag, matapos magpositibo sa gunpowder sa isinagawang paraffin test ng Pasay Police ang kanilang umano'y volunteer na inaresto sa Senado noong May 13. Ayon kay Attorney Matibag, walang hawak na baril ang driver kaya't malabo na nagpaputok ito ng baril. Yung paraffin kasi, the powder nitrate, sa gunpowder, pwedeng matransfer sa'yo pag hinawakan ka or napunta ka sa isang lugar na nandoon yung gunpowder or kung nagpaputok ka. So, it's not necessarily na nag-positive ka sa gunpowder, nagpaputok ka. Pwedeng meron kang contact. And based on the video na nakita ko, idinapa siya kung saan nandoon yung usawa at nagpaputok ng baril. Maraming gunpowders doon sa site. Sinabi din ni Attorney Matibag na hindi sa Senado na aresto ang driver, kundi sa GSIS building na noon ay may kukunin lamang na bag sa 5th floor. Noong second floor, tapos na yun, nagki-clearing na, bumalik siya dahil may naiwan na bag yung kasama niya. No? Kukunin niya dapat yung bag pero hindi pa siya nakarating doon sa bag. Nandun siya sa may kantin ng GSIS. Hinabol na siya, inaresto na siya at ipinasok sa Senate at doon siya pinadapa sa floor doon sa Senate. Nauna nang sinabi ng Pasay Police na nakunan ang driver ng 30 bala ng 5.56 rifle at 15 bala ng 40 caliber pistol. Bunsod nito, kinasuhan siya ng paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Law, alarm and scandal, resistance and disobedience to a person in authority at direct assault. Kahapon, pinalaya na rin ang driver matapos na magbayad ng 116,000 pesos na piyansa. Iginiit rin niya na hindi kasama sa kanyang trabaho sa NBI ang paghawak ng baril. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.